latest update para dito sa virtual portfolio na ginagawa ko ngayon. So, bale, tinanggal ko na si dito since hindi na okay yung position niya. Punta lang ako dito sa records. Ayan. So, may loss ako na 200 pesos kay dito. So far, puro negative yung mga trades ko. Puro losing trades yung mga ko ngayon. Na-accumulate ko ngayon, which is not good. But, so kung na-observe nyo, meron pa rin naman akong na-reduce ko yung loss ko from last week na almost magko-close to 95,000 pesos na siya. So, bali, naagapan ko. Bumalik na siya ngayon sa 96.6. Then, ito yung mga current update dito sa mga stock na to. Unahin ko lang yung may mga running gain. Etong si LTG na merong running gain na 1,123 pesos. Tapos si Keeper na merong 104 pesos. Sa mga losing naman or mga paper loss naman, ito si Monde. Pinakamalaking loss na merong 154 pesos. Then sinundan ni SMC na may 100.76. Tapos itong pinakabago ko is si JGS. So, 66.57 pesos. So, punta muna tayo sa chart tapos papakita ko yung mga adjustment na ginawa ko. Okay. So, may dalawang adjustment akong ginawa para kasi since 3 consecutive losses na yung yung meron ako. Para maprotektahan ko yung capital, so bale ni-reduce ko yung risk percentage ko from 1.75% maximum allowable loss to 0.75% na lang. So parang nahati yung yung loss ko. Yung allowable loss ko. Kunwari, so kung kunwari meron akong 100k na capital, so ang pinaka-allowable loss ko lang doon ay 750 pesos. Normally yung trail stop ko kasi, dito ako naglalagay ng stop loss level. Ayan. So, kunwari, dito ko pumasok ako dito sa EOD na to. Tapos kinabukasan or after several days, nahit niya yung above 20 MA. So, ang pinaka-allowable loss ko lang yan kapag nahit yung certain level na yun is 750 pesos lang. So, para mas mahigpitan ko pa yung or mapalit ko pa yung losses ko. Naglagay pa ako ng isa pang filter which is si 5MA. Kung napapansin nyo, 3 na yung MA ko dito. Pero same pa rin naman yung mga nauna, 20 saka 50 MA. Dinagdagan ko lang ng isa para mas mabawasan ko yung loss ko per trade. Yun lang yung pinaka-purpose ng 5MA. So, kunwari, dito sa level na to,
nandito yung dito ko siya pinasok sa candle na to. Then after several days, bumagsak siya. Tapos nung ika-apat na araw or tama, hindi, hindi, ikalima pala. Nung ikalimang araw, bumaliktad yung trade, umakyat yung price, binutas yung 5 MA. So diyan ko na siya ikakat. Yan yung pinaka-purpose ng 5 MA. Kumbaga para mas mabilis yung reaction time. Hindi na hindi na ako mag-aantay na butasin niya pa tong 20 MA. So dito pa lang magkakat na ako para hindi na lumaki yung or hindi na ma-max out yung losses ko. Ganun. Yun yung pinaka-purpose ng paglalagay ko ng 5 MA. So move na ako dun sa mga stock na hawak ko ngayon. So last time pala hindi ko na discuss bakit tinanggal ko yung FNI. Nalimutan ko siyang isama. So ngayon discuss ko siya. So quick lang. So pinasok ko siya dito, tapos nag-cut ako dito sa level na sa EOD. Pero yung original plan ko is dito magka-cut. Pero since na-hit niya na yung trail stop ko na 20 MA, kinat ko na siya before pa siya umakyat dito sa level na to, above ng Darvas na to. So, diyan ko na-realize na kailangan ko pang mag-add ng isa pang moving average para hindi ko ma-max out yung loss ko. So, since kunwari dito, sa unang araw pa lang ng reversal, kinat ko na. Mas maliit yung makukuha kong loss. Ganun. Hindi na, parang, kasi kapag inantay ko pa siya ng next 2 days, mas malaki yung mas malaki yung matatalo sa akin or ma-max out yung allowable loss ko. So mas masakit siya. Ganun. So kung napansin nyo, bigla siyang after niya umakyat, bigla siyang bumalik pababa. Pero okay lang yan kasi kasama naman sa plano yan eh. So kunwari, bigla siya nagtuloy-tuloy bumaba. Pwede naman pwede naman ulit akong pumasok sa trade. Basta magpakita lang siya ng kumbaga momentum signal. Pwede ako pumasok ulit sa trade. Pero sa ngayon, out na muna ako. Unless mag-breakdown siya ulit, tapos magpakita siya ng pumasok siya dun sa confluence na gusto ko. Saka ulit ako papasok dyan. Next dito. Ayan. Tinanggal ko na si dito kasi obviously parang hindi na siya nagpapakita ng recovery. So yung recent candle niya is talagang talagang babagsak na talaga siya. So na muna ako dyan. Pass na muna ako. Until siguro magpakita siya ng confirmation ulit. Baka pwede kong pasukin ulit. Pero sa ngayon, out na muna ako for obvious reason. Na parang hindi ko siya nakikita ng sign para mag-swing pataas.
Ayan, keeper. Ayan, nag-reversal, ay nag-ano siya, bumalik siya dun sa dating level niya. Pero kapag ka bumaliktad to, pababa ng 5 MA, baka ikat ko na lang din to. Kasi parang ang gulo ng ano niya. Baka mag-form pa to ng head and shoulders, mahirap na. So, kailangan mabilis lang dito kasi medyo volatile siya, oh. Biglang aangat, tas biglang bababa. So, hindi ko gusto yung pinapakita niya sa mga recent, ano niya, recent candle niya. LTG. Ayan, same pa din. Sakto yung LTG. Pero kapag ka bumagsak to, dito sa 5 MA, at least, ano na, prepared na ako na ikat siya. Para hindi na, ano, madagdagan yung loss ko, tapos masave ko yung, ano, yung profit ko dito sa LTG. Ano pa? Forget yung dalawa kong stock. SMC? Ano ba SMC? Oh, tama, SMC. SMC, hindi na ako masyadong umaasa dito sa SMC. Ang pangit kasi ng ano niya talaga. Baling na, antayin ko na lang na ano, siguro. Antayin ko na lang na mahit niya yung or kumbaga makross niya above yung 20 MA bago ako mag-cut. Pero kapag ganito, hindi na ako maasa. Pangit ng pinapakita niyang pattern. Lalo na dun sa mga candle niya. Parang tagilid. Ayan. Sa ano kasi, ang kapag nakikita mo kasi, pag na-observe mo to si SMC, kapag ka first half ng trading day, pabagsak to eh. Buo tong candle na to pababa. Tapos kapag ka mag-EOD na, biglang may magba-buyback. Kaya naging ganyan. Ang pangit ng ano, kinalabasan ng ano niya. Hindi niya na-sustain tong breakout dito. Tong malaking magandang candle na to, yung energy candle na to. Hindi niya na-sustain yung ano, yung move niya pababa. So, tingin ko hindi to ano, hindi na ako umaasa na ano, na magiging okay pa to. Pero ano, hangga't hindi niya pa na-violate yung 5 MA, hold ko muna. Pero as long as ano, or as soon as maano niya mag-cross above siya ng 5 MA, kakat ko na rin to. Then last, meron pa ba? Balikan ko lang. Yun pala, Sumonde. Sorry, makalimutan ko si Monde. Ayan. So, lumalaban pa. Bumalik siya. Actually, bumalik siya dun sa ano niya. Sa dati niyang level na pinag-breakoutan niya. Ayan. Medyo lumalaban pa siya. Medyo malakas din tong stock na to eh. Ayan o. Kung nasakyan mo siya dito. Ayan. Tapos tuloy-tuloy dito. Tapos nag-trail stop ka dito. Maganda rin tong stock na to eh. Pero sana magtuloy-tuloy.
So far parang okay naman yung pinapakita niya dito sa part na 'to. So, ayun. So, ngayon hold muna ako dito, ayan, kay Monde. Tapos same lang din yung plano ko kapagka na-hit niya pataas yung 5 MA, cut na ako agad. Yun. So, yun lang yung latest update sa ano, sa virtual port ko para sa 100-day trading challenge. So, see you sa next video. See you, bye-bye.